Ayon sa National Security Council, papalag ang Pilipinas kapag tinangka ng China na tayuan ng artificial island, mga kapatid, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Yan ang ating panoorin mamaya, mga kapatid. At isa pa sa mga tatalakayin natin ngayon is yung about doon sa device na nakuha doon sa hinihinalang Chinese spy na umaaligid, mga kapatid, sa may COMELEC. Yan ang ating mga papanoorin at tatalakayin ngayong araw na to, mga kapatid. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary tulad nito. No, huwag na natin patagalin pa, mga kapatid. Itong balitang to mula sa GMA Integrated, no? Unang balita, ito nga yung pagpapalag ng Pilipinas kapag tinangka ng China na tayuan ng artificial island, etong Bajo de Masinloc. Panoorin natin to, mga tol. Papalag daw ang Pilipinas oras sa tangkay ng China na sakupin at gawing artificial island ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasi pag tinayuan talaga ng China to, ng artificial island, mga tol, tulad nga nung sinasabi natin noon pa, ang artificial island, mga tol, hindi yan itinatayo ng isang araw lang. Hindi yan itinatayo ng isang taon. Mahabang panahon yan, mga tol, itinatayo. At pag yan ay naitayo nila, anong silbi ng Pilipinas at hindi natin nababantayan ng ating teritoryo? Ganon tayo kahina pag dumating yung panahon na yan. Kaya ito na sinabi ng National Security Council. No, ito ituturing daw na red line o tinuturing na red line kapag yan ay tinayuan o tinangkang tayuan ng China ng artificial island, papalag ang Pilipinas. Wag naman sana, mga kapatid, pero yun na nga ang mangyayari. Wag naman sanang tangkain ng China kasi papalag daw talaga Pilipinas. What keeps us awake at night, of course, is the prospect of China turning the shoal into a artificial island. Yun Or na. militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. Red We will line. not be deterred in asserting our rights and jurisdiction in Bajo de Masinloc. Kinumpirma ng National Security Council na dumoble ang aktibidad ng mga barko ng China sa paligid ng Bajo de Masinloc sa loob ng isang taon. Sa ngayon, mga tol, hindi tayo makalapit dito sa Bajo de Masinloc. Kontrolado ng China yan. No? Iniiwasan lang natin talaga magkagulo. Iniiwasan ng Pilipinas na humantong sa ganun. Kaya kung maiiwasan hanggat maaari, ginagawa ng Pilipinas yan. Kasi tulad nga ng maraming ulit nating sinasabi na maraming ulit pa rin hindi naiintindihan ng mga matatapang na keyboard warriors, mga kapatid, madaling pumasok sa gera. Ang tanong, kaya bang panindigan ng ating bansa yan? Nagpapalakas pa lang tayo. Kumbaga sa nag-gym o kaya kumbaga sa papasok sa boxing, isang buwan ka pa lang nag-e-ensayo, gusto mo na agad lumaban, tapos ang kakalabanin mo isang malaking kalaban. Mga tol, alam nyo naman ang kalagayan ng Pilipinas, di ba? Wala nga tayong mga matitinding assets na tulad ng meron sila. Do meron tayong mga kakampi, meron tayong mga kalyado kung tawagin, mga tol, pero hindi pa rin natin masasabi, mga kapatid, na mananalo tayo pagdating sa mga ganitong klaseng gera. 'Di ba? Malaki pa rin ang pwedeng maging pinsala sa atin 'yan. Kaya hangga't maaari, hindi natin itataya yung buhay ng ating mga sundalo para sa ganitong klaseng kaguluhan. Well, naghahanda tayo para kung talagang no choice na dumating yung pagkakataon kailangan talaga natin ipagtanggol ng ating bansa, nakahanda yung mga sundalo natin. Pero hangga't maaari, ayaw natin simulan yun. Kumbaga sa insurance, di ba? Yan yung bagay na ayaw mong gamitin. Kasi pag ginamit mo na yung insurance, ibig sabihin may nangyari na sa'yong hindi maganda. Kaya nga may insurance kayo, di ba? So ito yun, mga kapatid. Ito yung bagay na sinasabi natin na red line. Kapag ang China ay tinangkang tayuan ng artificial island, etong Bajo de Masinloc. Sa mahabang panahon, mga tol, hinahayaan lang sila ng Pilipinas dyan. Pero pag tinangka nilang tayuan yan ng artificial island, sabi nga rito ng National Security Council, red line yun. Hindi yun papayagan ng Pilipinas at papalagan sila ng Pilipinas. Batay yan sa mga larawang ibinahagi ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Strat-based ADR. Ayon kay Maritime Law Expert Jay Batumbakal, tila pumoporma ang China para sa planong i-reclaim o tampakan ng Bajo de Masinloc tulad ng ginawa nilang artificial island sa
Kalayaan Group of Islands na tinayuan ng iba't ibang gusali at pasilidad. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang bagong pahayag ng Chinese Embassy kaugnay sa mga aktibidad sa Baho de Masinloc. Dati na sinasabi ng Chinese government na sila ang may karapatan at jurisdiction sa Baho de Masinloc. Sabi lang nila yun, hindi naman niya sinusuportahan ng international law eh. Kung ang legality lang ang pagbabasehan mga kapatid, mas marami tayong kakampi. 'Di ba? Kasi meron tayong arbitral ruling eh, which is kinikilala ng buong mundo. Bukod tanging sila lang naman ang hindi kumikilala dun eh. Alright, mga kapatid, ngayon ay pagpatuloy natin itong balita about naman dito sa IMSI device o catcher na nakuha mga kapatid doon sa nahuling Chinese national na umaaligid sa labas ng COMELEC. No? Ito para dagdag kaalaman natin mga kapatid. Maganda nga yung mga ganitong klaseng balita eh. Kasi naituturo nila sa publiko para hindi maging mangmangang publiko kung ano-ano ba itong mga device na nakuha dito sa hinihinalang espiya. Kasi mga kapatid, kumakalat din sa mga social media, ine-echo nila yung sinasabi o mga propaganda ng China na pinag-iinitan sila, di ba? Idinidiin sila, ine-interrogate sila, wala namang basehan, wala namang sapat na batayan, pero hinuhuli sila. Ito mga kapatid, may nakuhang IMSI catcher doon sa sasakyan nitong Chinese national na nahuli mga tolo. Alamin natin ano ba tong device na to at bakit hindi sila paghihinala ang espiya. No? Panoorin natin to mula rito sa News 5 Everywhere. Sa paunang investigasyon ng NBI, may 5,000 mobile identities na ang na-intercept ng spy equipment ng isang Chinese national na nahuling umaligid malapit sa COMELEC office sa Intramuros noong nakaraang linggo. Diba? Oh. Parang nakakatakot pakinggan, lalo't hindi masyadong pamilyar ang mga katagang yan. So simplihan po natin ang ibig sabihin yan. Ang Chinese national na si Tak Hoi Lao nahuli ng NBI na may daladalang isang heavily regulated na radio intercept device sa kanyang sasakyan sa Intramuros. Tandaan nyo mga tola, nahulihan siya ng ganitong klaseng device. Hindi ito tanim. Okay? Hindi ito isang bagay na halimbawa katulad ng droga na pwedeng ilagay lang sa bulsa basta-basta tas pagbibintangan ka tanim ebidensya. Ito hindi. 'Di ba? Nahulihan silang may karga-karga na ganitong klaseng device. Tapos umaaligid-aligid sila sa labas ng COMELEC. O 'di ba sinasabi ng mga troll, mga propagandist ng China, pinag-iinitan lang daw itong mga to, wala naman daw silang kinalaman, mga simpleng mamamayan lang daw, simpleng turi, mga ganong mga bagay mga kapatid na pagtatanggol. 'Di ba? O tuloy natin, anong klaseng device tong nakukuha? Ang tawag po dito sa device na ito ay ang IMSI Catcher o yung International Mobile Subscriber Identity Catcher. Ano po yun? Ang pangkaraniwang cellphone ay kumokonek po automatically sa pinakamalakas na cell site sa kanyang paligid. At ang bawat SIM card po ay merong unique na IMSI. Ito nga po yung International Mobile Subscriber Identity. Para simple, sabihin na lang po natin na ang IMSI ay parang username natin para ikaw ay makapag-log on o kumonek po doon sa isang cell site. Okay. Ang ginagawa ngayon nitong IMSI Catcher ay nagpapanggap na isang cell site kung saan magla-log on ang mga cellphone sa kanyang paligid. So kung ganun nga ang ginagawa mga kapatid, dali ka, information mo, 'di ba? Yung mga datos mo, mga data mo, catch na yan, na-catch ka na. Parang intercept kasi nga ang cellphone ay kokonek sa tower na may pinakamalakas na signal. Kaya kung meron pong IMSI catcher sa paligid mo, dun po kokonek ang iyong cellphone at hindi po sa totoong cell site. At dahil akala nga ng cellphone mo na lehitimong cell tower ang kanyang kausap at ay madali na pong kunin ang mga datos mo, mga text, mga tawag at baka yung mga data. Sa Text, tawag, data, lahat ng information mga kapatid, pwedeng makuha nito. dahilan pong yan, very heavily regulated ang pagbenta ng mga IMSI catchers. Ang madalas po na may gamit ito ay mga government agencies na mahilig tumiktik o mag-wiretap. O di espiya nga. O kaya mga telecoms dahil bahagi po ito ng kanilang trabaho. Sa paunang investigasyon ng NBI, hindi nga po bababa sa 5,000 mga IMSI na ang nakuha ni Tak Hoi Lao base lamang sa gamit na nakumpiska sa kanya sa araw na yun. Grabe no, nakakatakot no. Kasi pwede nila magamit mga tol sa scam yun.
Pwede nila magamit, halimbawa nag-send ka ng very tawag dito, info na kailangan hindi lumabas o kaya very very serious info mga tol. Pwede nilang makuha 'yon, mga bank account, 'di ba? Mga password ng mga email mo o kaya kung ano man yung mga password na 'yon. Pwede lahat-lahat makuha nito. Hindi bababa sa 5,000 mga tol yung na-intercept niya na. Pero marami pa pong mga tanong na hindi pa nasasagot. Ilan na kaya ang nakuhang IMSI ni Tak Hoi Lau mula pa sa mga nakaraang araw? At ano pa ang ibang datos na kanya nakuha? At higit po sa lahat, ayon sa NBI, hindi pa nila alam kung si Lau ay nagtatrabaho para sa isang grupo lamang ng mga scammer o kaya ay para sa isang gobyerno. Ito pa ang isang problema. Lumalabas na si Lau ay nagrelyebo lamang sa isa pang Chinese national na nauna pong nag-operate dito sa Pilipinas. Ayon po yan sa Pinoy driver o Filipino driver na kanilang kinontrata para magmaneho para sa kanila. Ang sabi kasi ng driver, ang original niyang amo ay nauna na pong umalis ng bansa at si Lau lamang ay pumalit sa kanya. At kung ano ang naiuwi na ng unang amo sa kanyang mga Yun ang tunay di na alam. amo, yan po ang mas malaking tanong. Nako po, kita nyo na mga kapatid kung gaano kadelikado. 'Di ba? Information na nakukuha sa pamamagitan nitong IMSI na to. Nako po, kaya kailangan talaga maging maingat ng ating gobyerno. Talagang kailangan maging bukas ang kanilang mga mata at pandinig sa mga bagay na ganito. Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo sa balitang to na ating napanood dito sa information na to na ating nakuha? Para mas maganda, marami tayong nalalaman o marami tayong alam at hindi tayo nadadala ng mga propaganda na kumakalat sa mga social media na pinag-iinitan lang daw di umano ang mga Chinese, ini-interrogate. Wala namang basehan ng Pilipinas, di ba? Wala namang basehan ng gobyerno natin, iniipit lang sila mga tol. Eto na nga eh. Di ba? Chinese national. Tapos nahulihan ng ganitong klaseng device. Yung device hindi na bababa sa 5,000 mga kapatid, yung IMSI na nakolekta niya o na intercept niya na datos, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.